Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. And this time, ay para naman sa ating mga SSS pensioners, especially sa mga nagkakaproblema o may mga katanungan sa kanilang ATM account. Tuluyan na bang hindi magagamit ang isang bank account na nag-zero balance na? Paano na ang paparating na pension kung ito ay hindi na magagamit? At iba pang mga katanungan na dapat nyo pong malaman kung paano ang dapat gawin. Ayan po ang ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din Subscribe, Rilla's sa ating channel. mga kaibigan, kaanak o Subscribe, kapwa po nating Rilla's channel. pensioners. With no further ado, let's Subscribe, begin na po Rilla's sa ating channel. topic. Just in. To all SSS pensioners. Dapat alam mo to. Nag-zero balance ang ATM bank account. Hala, paano na? Makakatanggap pa ba ito ng pensyon? Paano nga ba ang dapat gawin? Ang buong detalye alamin. Marami po sa ating mga SSS pensioner ang nagtatanong kung sakali ba o umabot na mag-zero balance ang kanilang ATM account ay magkakaproblema ba? Makakatanggap pa rin ba ako ng aking pensyon? Bakit sa iba ay na-deactivate na ang kanilang account? Baka mangyari din ito sa akin. Bakit biglang nag-closed account na siya? Bakit may mga charges o bawas sa aking ATM account? At marami pang iba, kung isa ka sa mga nakakaranas nito ay panoorin niyo po ito para malaman niyo po ang dapat gawin. Para po sa kaalaman ng lahat, ang isang pension ATM account ay may dalawang klase. Ang una ay ang pag-open ng account through SSS referral at ang isa naman ay through direct bank opening of account. Magkaiba po ito. Kung through SSS referral ay need mo lang ng 100 pesos para makapag-open ng iyong account, samantalang ang direct bank ay need mo mag-initial ng 2 to 5,000 pesos para lang makapag-open ng account. Dito sa referral ay hindi na kailangan pa ng maintaining balance. Kaya't kahit ito ay mag-zero balance ay no worry dahil magtutuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng iyong pensyon dahil ito po ay nakakategorized as a payroll account kaya't kahit maubos ang laman nito ay okay lang. Samantalang kung ang bank account mo ay through direct opening sa bank, kakailanganin mo na mag-maintain ng balance kada buwan otherwise kayo po ay magkakaroon ng charges mula sa inyong bangko. At bukod pa dito, hindi ito dapat umabot sa zero balance dahil may deactivate po ang ating mga account. Ibig sabihin ay hindi nyo na po ito ma-access unless ipapareactivate nyo ulit ito sa bangko. Maaaring may charges po para dito. Kaya't ingatan po natin na wag itong mag-zero balance at ma-monitor po natin ang maintaining balance natin para safe at tuloy-tuloy ang pasok ng inyong pensyon. Isa rin po sa pagkakaiba ng dalawa ay kung through SSS referral, ito po ay hindi pwedeng pasukan o deposituhan ng any amount bukod tanging ang SSS lang ang pwedeng magpasok ng amount dito. Samantalang ang through direct bank or savings account, pwedeng-pwede ka mag-deposit at mag-withdraw at the same time dahil ito ay isang savings or current account. So, paano nga ba ang dapat gawin kapag nag-zero balance ang iyong account? If through SSS referral o payroll account, wala kang dapat gawin kundi maghintay lamang sa inyong pension kada buwan unless need nyo nang mag-complain ng akop. Kung through savings, may dalawang paraan po tayo dyan para maayos ang iyong account, but it will take a long process to. To wait bago mo ulit makuha ang iyong pension, kung na-deactivate na siya, ay may option ka na mag-open na lang ng payroll account through SSS referral o ipapa-reactivate mo ulit ang iyong existing account. Halimbawa ay nahihirapan ka na mag-maintain ng iyong savings account at gusto mong i-transfer ang pension mo sa payroll account. Ganito po ang dapat gawin. Need mo magpunta sa SSS para humingi ng referral request, then mag-proceed na sa bank na nais mo at mag-open ng account with 100 pesos initial deposit only. Once okay na ang bank account, then proceed again to SSS para maibigay ang bank information details. Kung nais mo naman na ipa-reactivate na lang ang iyong savings account, ganito po ang dapat gawin, magpunta lang sa iyong existing bank at mag-request ng reactivation. Ito po ay may corresponding charges. Once na-activate na po ay kailangan nyo nang i-maintain ang required balance amount per month to avoid closure or pagka-hold. Coordinate lang sa SSS if hindi pa rin natatanggap ang pension. Hoping na nakatulong po itong mga tips na binahagi po natin sa mga nagkakaproblema sa kanilang bank account.
Sa iba pang mga problema na nai-encounter nyo po, ay pwede po tayong mag-comment down below para matulungan ko po kayo sa paraan na mapapadali po sa inyo. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.